Panginoon ay purihin. Ngayon niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngayon niya ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha araw at mga tuwid, tanang nilalang sa kapawirin. Panginoon ay purihin, ngayon niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngayon niya ay dakilain. Ngayon niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ikalima na linggo ng karaniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang ating mga intensyon sa araw ngayon, ang mga intensyon para sa mga santo, si San Jeronimo Emiliano at si Santa Josefina Baquita. Ang mga intensyon na naitala para sa iba't ibang mga intensyon, ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na kiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng mga hari, si Solomon ay may kamalian na siya ay nagkaroon na ng ibang pananalig at nagkaroon na siya ng mga Diyos-Diyosan na dala ng kanyang mga asawa. Kaya siya ay parusahan ng Panginoong Diyos na si Yahweh na magkahati ang kaharian ni Solomon at ito ay mangyari pagkatapos ng kanyang pagiging hari sa Israel. Sa ating Ebanghelyo, lumapit sa Panginoon ang isang Grika o Syrophoenicia na babae sapagkat ang kanyang anak ay inalihan ng demonyo. Ito ay binigyan rin ng Panginoon ng himala na palayasin ang demonyo, pero nagkaroon muna sila ng isang pag-uusap na kaiba sa sining at kultura ng mga Israelita at ng mga Griego. Sa buhay natin, kuminsan, may mga kamalian tayong nagawa o may mga mali na pagpasya o pag-akala dahil na rin sa ating kahinaan at kakulangan bilang tao. At dahil dito, tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos,
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga simbahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo." Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod. Alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babait lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang.
siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintel, tubo sa Syro-Phoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwanan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwanan nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ni ikalima na linggo sa kaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong paksa ay kamalian. May rumpong iba't ibang lingwahe nito. Dahil po ang unang pagbasa natin ay sa Hebreo, ang kamalian ay pisasguya. At ang Bagong Testamento naman, dahil nakasulat sa koinoko na Griego, paranoisi. At nasalin ito sa Latin, decepti. Pero para sa atin, ito po ay kamalian o misconception ng nangyari una sa buhay ni Solomon sa ating unang pagbasa sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 11, verso 4 hanggang 13, na kung saan si Solomon nung matanda na, nahikayat na ng kanyang mga asawa, marami po siyang asawa, higit sa 500 ang kanyang asawa.
Hindi po kamalian niya nag-asawa ng marami. Ang tunay na kasalanan niya ay kamalian sa pagkaroon ng pamahiin na kung saan nagsamba na siya ng mga Diyos-Diyusan at hindi na niya nasunod ang tipan ng Diyos na si Yahweh na dapat ang Diyos lang ang dapat niyang sambahin. Hindi lang yon, nagtayo pa siya ng mga dambana at mga altar at mga simbahan para sa mga Diyos-Diyusan dahil sa udyok ng kanyang mga asawa at mga babae. Hindi lang po may asawa siya, may mga babae pa. At itong ginawa ni Solomon na nagkaroon siya ng idolatry, nagsamba sa Diyos-Diyusan, ay siyang magiging dahilan na mahati ang hinirang na bayan ng Diyos sa iba't ibang bahagi. At ang maiwan lang sa pamilya ni Haring David at ni Solomon ay ang isang tribo, sapagkat ang iba ay magkaroon ng ibang kaharian. Ito ay dahil sa kamalian. Isang kamalian na napahayag din sa ating Salmo 105 na ang salmista ay namimintuho sa Panginoong Diyos na gunitain ang bayan niya. Pero ang bayan niya ay nagkaroon na ng isang idolatria o mali na pag-iisip. Ito ay tinatawag na kamalian. Sa ating Ebanghelyo, ang kamalian ay tungkol naman sa kultura kung paano ang mga Hudyo ay magkaroon ng pagtingin sa mga Hintel o mga pagano. Para sa mga Hudyo, ang mga Grigo o taga Syrophonica ay mga tuta. Ang mga tao doon sa na mga taga Syrophonica din, ang pagtingin nila o ang kamalian nila o ang misconception nila na mga Hudyo din ay tuta. Dito po natin tingnan kung bakit mayroong mga pag-uusap ng ating Panginoon sa isang magulang, sa isang ina, na ang kanyang anak ay inalihan ng demonyo at lumapit sa Panginoon, nagpatira papa, na tulungan siya upang palayasin ang demonyo sa kanyang anak. Ang sabi kaagad ng ating Panginoon Hesus, kailang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Pero dapat mo nating tingnan na hindi lang yung pagtawagan nila na tuta sa isa't isa. Ang tunay na kultura sa panahon ng ating Panginoong Hesus sa mga Hudyo at sa mga taga Syrophonica, may mga alaga po silang tuta. At ang alaga nilang tuta, parang bahagi na rin ng pamilya. Doon sa ilalim ng kanilang lamisa, hinahagisan ng mga bata yan ng pagkain. At kumakain sila, kumakain din sa mga mumong o kung ano mang ihagis sa mga tuta doon sa ilalim ng hapag o sa ilalim ng lamisa. Ibig sabihin, ang pagtawagan nila na tuta sa isa't isa, hindi po kawalan ng paggalang. Ganoon na nga. At ang tuta ay minahal din na bahagi ng pamilya. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon na usugin muna ang mga bata. Ibig sabihin, yung mga bata, kain mo na ng gusto, huwag mo nang ihagis. Kung ano mang ihagis nila doon sa mga tuta sa ilalim ng lamisa. Pero ang sabi ng babae, tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta ay nasa ilalim ng hapag ay nanimot ng mumong nalaglag ng mga anak. Ang ibig sabihin dito, tinuturing nyo akong tuta na bahagi rin ng pamilya, pero may karapatan din ang tuta na bigyan ng pagkain. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sinasabi niya, kaya atin pumintindihan, sinabi niya, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan ng demonyo yung anak. Ibig sabihin, sumang-ayon ng Panginoon, sapagkat hindi naman
pinababa ang isa't isa sa kanila. Ang sinasabi lang dito na kung nagmahalan ng isa't isa sa ganung paraan dahil sa kanilang kultural o pamamaraan sa pagtingin sa isa't isa, natanggapin nila sa isa't isa, pero walang sinasabi na hindi paggalang. Kuminsan, mayroon tayong tinatawag din na kamalian. Kamalian ng pagtingin sa kapwa. Kaya ito ay ating ibalik rin yung ating paksa ngayon. Paksa na tinatawag natin na pisas guya, ayon pa sa mga Hebreo, o dili kaya sa koinoko na Griego, paranoisi, at sa Latin, decepti, o kaya sa atin, kamalian. Kamalian na ginawa ni Solomon, nagkaroon ng pagkawatak-watak sa kaharian ng Israel. Kamalian na nangyari sa iba't ibang mga kultura na iba't iba ang lang pagtingin sa kanilang kapwa-tao, pero itinuwid ng Panginoon. Ginawa pa rin niya ang himala. Na ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na ating ipagpatuloy kung anuman ang ating mga pagtingin sa ating kapwa-tao. Kuminsan, mayroon tayong mga pagtingin din sa ating bayang Pilipinas mismo. Taga Mindanao, iba yung pagtingin nila sa Luzon. Sabi nila, hihiwalay kami. Maging ibang bansa kami. Dahil iba yung pagtingin nila dito sa Luzon. Dahil sabi, kayo dyan ay mga ganyang inyong pag-iisip. At ang mga taga Luzon naman, sabihin nila, ganun kayo mga taga Mindanao at mga Bisaya. Ganun ko minsan, kamalian, mga misconception, mga tinatawag natin na paranoisi, deceptive, na dapat nating baguhin. Kung minsan mayroon tayong iba't ibang pagtingin sa ating kapwa-tao, huwag naman ganon. Kailangang tingnan natin, hindi ang taong panglabas, hindi ang sining o kultura o ang kalakaran ng tao ang dapat nating tingnan. Hindi ang kanyang posisyon o kalagayan sa buhay. Bagkus, ang dapat nating tingnan sa tao, ano siya sa mata ng Diyos. Bawat isa sa atin ay imahin at larawan ng Diyos. Bawat isa sa atin ay pantay-pantay sa mga mata ng Diyos. Wala pong tuta, wala pong mas malaking kapangyarihan. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At dahil mga anak ng Diyos at pantay-pantay ang ating kalagayan, huwag tayong magkait sa makailangan ng ating kapwa. Bagkus, bukas, palad tayong tumanggap sa kapwa. Bukas ang ating pag-unawa at pagtanggap sa kanila na walang kung anumang paningin. Kung mayroon mang kamalian ng ibang tao at magsabi, hiwalay kami sa Mindanao dahil ganun kayo. Mga pag-iisip na mali. Kailangan natin ang tunay na pagtingin na bawat tao ay may dignidad. Bawat isa ay dapat igalang at irespeto. Hindi sa mga kamalian na mga nauuna o sa mga ilan o karamihan. Bagkus, sa Diyos na tayong lahat ay kanyang mga anak, imahin at larawan niya na dapat magmahalan ng tunay sa isa't isa, na dapat gumalang sa isa't isa. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng paggalang sa isa't isa dahil kawangis tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintel bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan.
Manalangin tayo sa amang nagbubuklod sa atin at atin pong itutugon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging isang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangailangan ng iba. Lingnam ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga may hina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakialanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparento na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin pinakikihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu'ng banal na makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Josepina Bakita, ni San Hieronimo Emiliano, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang pasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Kristiya at pagdalaw ng tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng narito, lahat ng naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa mga tumutulong o laging nagbigay ng donasyon at tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito at naugnay sa atin, naway pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ituwid po natin ang kamalian na mayroon tayong mali na pagtingin sa ating kapwa. Bagkos, maging bukas tayo at mapagtanggap sa lahat ng tao sapagkat lahat tayo ay isa. Lahat tayo ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos na dapat magkaisa sa Kanyang pangalan. Ngayon po, ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihagpasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng tang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na mahalan ng pangakon sa binyag na ikaw niibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.